sa 34 years ko sa ministry, may isa akong tinalikuran. Ang isang tinalikuran ko, yung gagalaw ako at magmumove ako sa ministry because of money. Kaya kung tatanungin nyo ako kung paano nagmumove yung nakapagplant ako ng church sa 4 sa Masbate at ang word ni God sa akin to plant a church in Metro Manila, kaya naandito ako. Umuwi na ako ng Masbate ng matagal na. At kaya lang, doon naman ako nagpastor, doon ako tumutulong sa ministry. Lagi gusto ko lang encourage kayo, kung may nakikita kayo rito, hindi pera ito. Sabi ni God, we live by faith and not by sight. Kung titingnan nyo ang wallet ninyo, ang titingnan ko ang wallet ko, wala. Kaya ako sinisita ng mga bina-Bible study ko all over Metro Manila. Sabi ko, may nakita na ako na place. Magkano ang budget natin? Wala. Kasi wala man kaming offering Bible study. Di ba, Roger? Paano hindi ko alam. Sa CCF ngayon, sa house church meron. Ito Bible study sa mga restaurant, sa mga fast food, wala. Ang aking stand is, without faith, it is impossible to please God. So, nagmumove si God by faith. Hindi ko pinaniniwalaan without cash. We're going to please God. Sabi ko, God, may word ka, kaya ipapabook ko na yan. Meron nag-rebuke sa akin, kasama ni Felix dun sa Santa Lucia Mall. Ang sabi niya, Pastor Dennis, negosyante ako. Kailangan mo ng 2 years. 1 year, malugi man ako ng 1 year. May buffer pa ako na budget for another year. Ito pinabook mo, wala man tayo ni pisong offering. Pero sasabihin ko lang sa inyo, look at this. This is the result. Kasi ang sabi ni God, we move by faith and not by sight. Laging pagtitingnan nyo lagi ang bulsa ninyo, laging kulang. But if you're going to move according to the Word of God, may mangyayari. Okay? So ngayon nasa first year anniversary tayo at sakto ang ating message ngayon, nasa faithfulness tayo. So naka-series tayo since February ng Fruit of the Spirit, 9 Fruit of the Holy Spirit yon. Kaya kailangan natin buuhin ito until October. Nasa faithfulness tayo ngayon. Pero bago ko simulan yan, gusto ko lang ipaabot sa inyo ang pagbati ni Pastor Ray Clemente from Sydney, Australia, ng happy anniversary sa inyong lahat. Hindi ito nag-exist dahil sa akin. Sama-sama po tayo. Yan, si Pastor Ray Clemente and si Ninang Carol from Sydney. And of course, si Pastor Resi Reyes ng Sydney, Australia. Yan ang sabi niya. Happy blessed anniversary, Pastor Dennis, and the whole church. Ngayon, kung akin lang yan, hindi ko na ipapakita sa inyo, may the whole church eh. Kaya kasama dyan. God's abundant blessings be upon the church as you continue to advance God's kingdom. But of course, ang ating mga viewers natin sa FB page, sa YouTube channel natin, ang aming FB page and YouTube channel, hindi goal para ma-monetize. Ang goal natin na marinig ang salita ng Diyos. Kaya wala tayong advertisement. Of course, sa Canada, sa North America, ang mga Olindan family, na nanonood din sila sa Asia Pacific region. Bumati din sila sa atin, si Dan and Daisy sa Republic of Palau. And of course, thank you Eric. Si Eric, meron kang doon meron kang congratulations sa amin, ang mga taga Quezon City and of course sa province of Masbate sa kanilang pagbati sa atin ng happy first anniversary. And God willing, umabot ito ng second anniversary. Para sa kaalaman ninyo lahat, napansin nyo, ang aming upuan walang envelope. Sa offering namin, hindi kami nagpapaikot ng offering bag. We just live by faith. Kaya magugulat kayo, tatayo kayo at uuwi kayo sa inyo ng mga first-timers na hindi kayo guilty na pagtayo ninyo, naiwan ang envelope. Roger, naiwan. Di ba? Nakakakaba yun eh. Gusto kong umuwi kayo with peace na ang dala-dala ninyo ang word ni God. Hindi yung makikita talaga. So wala. Kung paano man si God nag-provide, God's will, God's bill. Kaya simulan na natin. Okay, let's go. Nasa fruit of the Spirit tayo at ito ang ating verses for this series. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and today, faithfulness for the whole month of August, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Yung mga bagay na binanggit natin sa fruit of the Spirit, walang nakakasaklaw na batas. Bakit walang nakakasaklaw na batas? Kasi yan ang batas ni God. When you apply that, walang trouble sa family, walang trouble sa lipunan, walang trouble sa iyong negosyo. Maging sa aming ministry, sa ating ministry. Kaya batas na ni God yan. When you apply that, walang sisita sa iyo.
Pag pinapakita kong pagmamahal ko kay Rona, hindi niya ako masisita. Kasi love is patient, love is kind. Hindi lang naman feeling eh. Di ba? Maging kay Eric. Yun eh. Andyan na lahat yung ginagawa ni God. So, anong purpose nito? Lagi nating nilalagyan ng purpose ang ating mga series, ang ating mga pinag-aaralan para makita nyo na hindi ito patama, kundi dapat marinig mo kung ano talaga ang message ni God. Kasi ang nangyayari ngayon, patamaan mo ng patamaan yan, tatamaan talaga yan eh. Kasi lahat tayo may struggle. Pero ang pinag-uusapan, kapag sinabi ni God, it's up to you if you will apply. Hindi ko kailangan pagalitan kayo kasi sa Bible nakalagay din ang free will. May choice tayo. Kainin mo, wag mong kakainin yan, pero may choice ka kasi nilagay ni God dun eh. So the purpose of this series is to understand that the goal of fruit of the faithfulness is not that we will do work for God, but that He will be free to do His work through us. Ang alam natin, pag pinag-usapan natin ang faithfulness, ikaw lang ang faithful. Na pag-alaman natin ang katotohanan, ang faithfulness pala ay joint venture between God and you. Katulad ng isang contractor, si Roger, paggawa ka ng bahay, Roger, iniiwan mo lang ba sa contractor? Minumonitor mo din. So faithfulness ito ng may-ari na nagpagawa at ito ay faithfulness ng gumagawa. So ito ay joint venture ang faithfulness. Kaya makita nyo rito na pag-usapan natin sa series number 1, nung first Sunday ng August, na hindi pala natin pwedeng sabihin faithful ka kung hindi mo alam ang calling mo. From Revelation 17:14. Hindi ko pwedeng sabihin, Lord, na faithful ako sa iyo, hindi ko naman ginagawa ang kanyang pinapagawa. Pag sinabi ni God, then is forgive that person. Eh Lord, faithful ako, nagsimba ako ngayon eh. May word siya sa iyo. Forgive. Eh kasi Lord, katulad yan, bakit ako hindi plant ng church doon sa inyo sa Bulacan, Eric? Ito kasi ang word ko dito sa Mandaluyong. I have to obey God. Kaya may mga pastor katulad ko, pwede rin ako maging disobedient kung nagplant ako ng church sa Marikina na ito ang pinapauna ni God. Kaya nga dito lalong lumaki ang disciple. So makita natin na ang purpose nito na si God maka-work sa atin. Kasi kanya ito, hindi naman akin to eh. Di ba katulad nyo, kayo mga tupa ni God, sabi ni God, take care of my flock. Kayo tupa ni God, hindi ko kayo tupa, aalagaan ko lang kayo based sa pinapagawa ni God. Pag pinag-usapan natin ang faithfulness, having or showing true and constant support or loyalty. So yung constant support or loyalty doon sa word na sinabi ni God sa iyo. At habang ginagawa mo, God is working together with you. Ang synonyms niyan, makaparehong salita, ay steadfast, word of trust, loyal, constantly devoted. Pag pinag-usapan natin ang constantly devoted, ito yung pinag-usapan natin, may consistency. Kaya makita mo na may mga invitation sa akin na, Pastor, ba't hindi mo dito gawin? Hindi muna. Ang very desire na binigay ni God sa puso ko ay magplant ng church. Pero hanggat wala pa nag-handle sa isang church na ito, katulad yan sa Masbate, may mga pastor na doon na na-develop, sila na mag-handle. At katulad nito, kailangan ang consistency. At ngayon, katulad yan, sabi ko nga sa inyo, first week, ang ating topic ng series number 1 is blind faithfulness sa Abraham. Sabi ni God, go to the place I will show you. Walang address. And so, Abraham left. Go. Walang address. At pagdating dun sa lugar, tagutumpang inabutan niya. Then they went to Egypt. Then, second Sunday natin ay personal faithfulness. Ito yung hindi accepted. Alam nyo ba na may mga faithfulness na hindi accepted? At ang ating character study dyan ay si Cain, ang panganay na anak ni Eva, na ang gusto niya lang, kung anong gusto niya, ito lang ako eh, anong gusto ko eh. Yung katulad dyan, nagsimba naman ako, faithful naman ako. Pero sabi ni God, magpatawad ka, Abi. Sabi, nagsimba na ako eh. Nagsisimba ang iba, di ba sinasabi natin, magsisimba ako para mabawasan ang kasalanan ko. Saan nakalagay sa Bible yun? Ang word ni God ang mahalaga. Kaya habang nakikinig tayo, last week meron tayong mathematical equation of the word na faith comes from hearing and hearing by the message of Christ. Habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos, merong something na bumubulong sa puso't isipan mo na sinasabi personal para sa iyo. Maaring ang topic nating faithfulness, merong inaabot ang Holy Spirit sa puso mo na it's up to you if you will apply that or do that or not. Then, series number 3 for today, accepted faithfulness. Ang character study natin dito ay si Jesus Christ. Saktong-sakto sa ating anniversary. Si Jesus Christ as a man. Paalala sa inyo, si Jesus Christ sa Bible ay isang Diyos at isang tao. 100% na Diyos at 100% na tao. Kaya siya nagkatawang tao kasi hindi nga siya tao.
At si Jesus Christ, kung bakit naman siya, pag-uusapan natin ang kanyang pagiging tao, yung kanyang faithfulness as a man, as a human being, kasi hindi lang naman siya bumaba rito para iligtas tayo, para i-restore ang kanyang kingdom. Kaya siya bumaba dito para mag-model kung paano mamuhay ang isang citizen of the kingdom of heaven or ang isang Kristiyano. Kasi hindi na tayo marunong mamuhay. Yan ang reason kaya mayroong isang, di ba? He is a son of God and he is also a son of man. Kaya ganyan. So, simulan natin. Accepted faithfulness at si Jesus Christ ay bilang isang tao. Kaya pag sinabi natin, Lord, tao lang kasi ako, tandaan natin si Jesus Christ became a man. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para maging model na pwede mamuhay ng matino at matiwasay, righteous, dahil siya mismo nag-model sa atin. Then, silipin natin, paano natin masasabi na magiging consistent si Jesus Christ sa kanyang calling? Gusto kong makita ninyo rito na sa kanya ko lang nakita na ang consistency, na ang calling sa kanya, ang purpose niya ay ginawa niya. Tingnan nyo, ang nalulungkot lang ako at siguro isang eye-opener na rin sa inyo ito, na ang pinapagawa ni God sa tao, sa atin na mga Kristiyano, hindi natin ginagawa at ito ang model ni Jesus Christ. And I hope you will study again, aralin nyo din, ano ba ang prophecy? Ano ba ang calling ni Jesus pagbaba rito? Of course, to restore the kingdom. At ang sabi sa Isaiah 9:6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulder. Ang dala ni Jesus Christ pagbaba rito ay hindi religion. Hindi ritual na makasimba ka lang, uwi, kundi it's a government. Look at this. Ang word na yan, kahit anong translation ng Bible, ang saktong word is government. Pero hindi ito pinapansin. Nasa shoulder niya, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting Father. At sa verse 7, ang sabi diyan, of the increase of his government, mapansin nyo, ang daladala ni Jesus Christ is not religion. Hindi rituals na uwi, balik, camp, retreat. So, makita natin concert, crusade. Hindi masama yung lahat, pero makita nyo, malayo siya sa ministry na gagawin ni Jesus Christ. At ang dala niya magi-increase ang religion, government, and the peace, there will be no end. He will be reign on the throne and over his kingdom. So kingdom na naman ito. Pag pinag-usapan natin ang kingdom of God, marami rito ang nagbabanggaan ng mga leaders sa church. Simple lang, ang ibig sabihin ng kingdom ay government. Is like kingdom of Saudi Arabia, kingdom of Thailand, United Kingdom, na iyan ay ang form. The only form of government na dala ni Jesus Christ ay kingdom. Pero magugulat kayo, ang church ngayon ay nagbago. By the way, hindi natin pakialam ang political government. Ito yung government sa loob ng church. Ang government ngayon sa loob ng church ay democracy. People's choice. Butuhan. Sa kingdom, hindi ka pwede magboto kasi ang word ni God is final. He is the king. Jesus Christ is king. Kaya makita nyo, nagkakagulo ngayon ng mga churches because different na ang form of government inside of the church. O tuloy natin. Nung bumaba si Jesus Christ, ito yung point number 1, his message is restoration of the kingdom of God. Paano natin masasabi na restoration? Silipin natin, ano ang sinimulan ni Jesus Christ at ano ang end ng world na ito? Maaring kayo, hindi nyo narinig ito, pero kung ngayon nyo lang narinig, pag-aralan ninyo kasi hindi ko ito ipupusa inyo. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang ministry ni Jesus na consistent sa kanyang purpose. Ang purpose niya is to restore the kingdom of God. Tingnan natin kung anong sinimulan niya at anong tatapusin niya. Ibig sabihin, kung paano ito mag-end at paano ito magsimula, ibig sabihin, in between, dapat ito ang message. Ang sabi sa Matthew 4:17, after ng kanyang wilderness temptation with Satan, from that time on, Jesus began. He started with this ministry. To preach, repent for the kingdom of heaven is near. Ang isa sa mga dapat natin makita dyan, ang repent is not pagsisisi. Ang word na repent sa Greek word ay metanoia, meaning to say, change your mind. Palitan mo, which is ang ginagamit yan ng mga networking, ng mga kaibigan natin sa business, na palitan mo pag-iisip mo kasi ang thinking ni God is different from yours. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts, sabi sa Isaiah 55:8 and 9. Ang word ni Jesus Christ is, He began to preach repent for the kingdom of heaven. My government is coming. Then,
tingnan natin ang end. Hanggang saan ito mag-i-end ng earth na ito? Marami nagsasabi sa akin, Pastor Dennis, malapit na bumalik si Jesus Christ. Sabi ko, hindi pa. Matagal pa. At sasabihin ko sa inyo, outright, matagal pa si Jesus Christ babalik. Dahil ang sabi niya, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world. And this, ibig sabihin din yan, T-H-E-S-E, na this, ito lang. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So nagsimula siya at ang babalikan niya ito. Sabi ko sa mga pastor na kaibigan ko, sinasabi mo na babalik mo si Jesus Christ. Kailan siya babalik? Tinuro mo na ba ang kingdom? Kung wala kang tinurong kingdom, paano siya babalik? Kaya ang ginagawa ni Satan, dinidelay niya na marinig ng tao ang kingdom of God teaching kasi mas madidelay din ang punishment niya. Hindi masama na magturo ka ng faith, magturo ka din ng faithfulness, magturo ka ng church, magturo ka ng righteousness. Huwag mo lang ituturo ang kingdom. At yan ang pag-uusapan natin throughout this time. So nagsimula siya kingdom at magbabalik din siya kingdom. Ngayon, pag bumalik si Jesus Christ na hindi ito narinig ng lahat, magiging sinungaling ang Diyos natin. Tama? Hindi siya nagsisinungaling eh. Yan ang sabi ng Bible. Okay. At magugulat tayo, consistent ba si Jesus? Faithful ba siya? Pwede natin masabing accepted ang kanyang faithfulness. Sabi sa Matthew 11:12, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, but forceful men lay hold of it. May mga forceful din na tao na pumipigil nito. Ito yung pinipigilan. Gusto ko nyo mga kapatid, hanggang kailan yung until now? Si Jesus Christ ang nagsasalita rito at ang sabi ni Jesus, mula sa time ni John the Baptist na nag-prepare ng way para makapag-preach ako, until my time, the kingdom of heaven has been forcefully advancing. Makita nyo may force, may movement. Ibig sabihin may consistency si Jesus Christ sa kanyang ministry that we can say Jesus Christ was faithful on His ministry. Pero magugulat kayo, ang gusto ko makita nyo rito na ang will ni God is to advance His government in the hearts of men and women. Na dapat kingdom of God ang nag-a-advance, hindi ang church. Ngayon marami tayong kakilala, kaibigan, nag-aaway-away, they are advancing their denominational government. Because ang dami-dami ng bylaws, samantalang ang daming laws ni God na kailangan gawin. Look at this. Ang nag-a-advance dapat ang kingdom of God at ang church ay agent to advance the kingdom of God. The kingdom government was advancing, not the church organization. Church is the agent to advance the kingdom of God. Gusto ko ipakita sa inyo, Pastor, paano ba talaga mag-work ang kingdom of God? Ano itong sinasabi ni Jesus? Alam niyo ba na mas maraming word na kingdom of God kumpara sa word na church sa Bible? So tingnan natin, ito yung tinatawag ko na OS, operating system. Kung ang Android may operating system, ang iPhone may operating system, dapat makita rin natin ito. At ito ang desire ni God para sa atin. Ang sabi rito, the kingdom of God is the love of God prevailing in politics, in business, in government, in media, in family, and to everyone who believes. It is the impact of the laws of God creating a social environment where the strong help the weak, where those who have give to those who don't. It's a society where relationships are built on love. Mga kapatid, tingnan nyo ito. Kapag nakabase tayo ng ating stand sa isang church, kapag wala ka na sa church, kita mo yung mga Christians, pwede naman babae, pwede na mag-beer house, wala nagbabantay sa iyo, pwede magsugal. Pero if the kingdom government of God is in your heart, it's residing inside of you, then pwede ka talaga mamuhay like this one. The kingdom of God is the love of God prevailing in politics. If the kingdom government of God is inside of your hearts, in politics, hindi ka sasali sa corruption. Sa business, hindi ka magkikipag-deal ng mali. Because the kingdom government is this. Iyon ang gustong dalhin ni God dito sa lupa, yung kanyang paggugobyerno. Sa multimedia, hindi exaggerated ang ating mga news na puro pananakot. Sa family, walang immorality, walang nanlalamang, hindi nagkakapit bahay si mister. Dahil nga, naandyan. As a believer, you will live a righteous living. Yan po ay nakuha ko sa book ni Dr. Miles Monroe, nung buhay pa siya. Then, makita nyo ang ganda ng buhay. Nasaan ang kingdom of God? Ang sabi ng iba, nasa langit. Ang sabi sa Matthew 12, i-quote ko na lang kasi hindi ko na ilagay dyan, Matthew 12:28, na if I drive out demons by the Spirit of God, sabi ni Jesus Christ, if I drive out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. It's inside. Katulad yan, marami sa atin, at kayo lumaki kayo, ako lumaki rin ako na isang relihiyoso, na pag nasa church ako talaga banal na banal talaga ako. Napakabait mo.
maging as a born-again Christian. Pero paglabas mo, may naghihintay sa'yo na alak, may nag-aantay sa'yo na kalokohan, kasi wala naman nakakatingin. But the kingdom government, wherever you are, even in your politics, nasa media ka, madadaanan mo talaga na hindi talaga pwede. Kaya nga, lagi kong sinasabi ito at maraming tataas ng kilay sa akin, kami ni Mrs. nag-25th year anniversary na. By applying this, hindi kami nag-aaway. Since then, nakinasal kami. Ang ina-apply lang namin, ito, the kingdom government of God, hindi ako kailangan magluko sa Kanya. Hindi ako kailangan, kasi nakikita ni God. At hindi rin magiging effective itong ministry kapag ako nagluloko. Ngayon, katulad na pinag-uusapan, hindi ko pinagmamalaki sa inyo, kundi itong pinagmamalaki kung may magandang buhay na dala-dala si Jesus. Ang problema, ang tinuro sa atin, religion, rituals, repetitions ng gagawin natin. Let's worship God, pero paglabas, wala na nakatingin. Pwede na uli. Magugulat kayo, ang daming musician nagsasyabu sa church. Alam ito ni Roger, mga barkada, alam ito ni Jonathan, mga musicians. Na bakit ganun? Kasi nga walang gobyerno sa puso nila. So tingnan natin number 2. Ang ministry ni Jesus Christ is to restore kingdom disciples. Hindi kingdom attendees. Hindi church attendees. Matagal na tayo na attendees. Si God may gustong gawin dito sa earth through the church as the agent to advance the kingdom. Ang problema dahil hindi ito tinitempt tayo ni Satan na wag ito marinig, hindi rin talaga natin marinig at hindi natin alam. Kingdom disciple is simply yung applying, yung gusto ni God. You will know them, you will know my disciples, sabi ni Jesus, by their fruits. So, His restoration of the kingdom disciples. Gusto ko ipakita sa inyo, speed lang, hindi ko na ipapaliwanag sa inyo mga verses. Yung ginawa ni Jesus Christ ay consistent na mag-advance ng government. Beginning from His disciples to Apostle Paul. Okay, simulan na natin. Ang hope ng mundong ito at ang progressive and development ng community na magkaroon ng peace ay naandito sa kingdom disciples. Kaya kung ang kingdom disciples, tayo na mga disciples, hindi tayo mamumuhay ng matuwid ayon sa standard ni God, itong earth, ang ating community, pati ang pamilya natin, magulo talaga. Hindi talaga magtitino. Why? Kasi iyon nga ikaw magdadala. Tayo ang tinawag ni God, we are the agents to bring the kingdom government. Hindi yung pagdating natin sa politics, pagdating natin na pasama tayo, kung ano ang kanilang amoy, gano'n na rin ang amoy natin. Kung anong kulay nila, gano'n na rin. Kaya ito, nakita natin na si Jesus Christ mismo nag-model kung ano talaga ang tamang ministry. Pag-usapan muna natin ito. Ano bang nangyayari kapag walang gobyerno? Life without government would be solitary, malungkot. Wala kang guide. Or nasty, madumi, makalat. Hindi, kaya magugulat kayo, meron tayong political government, pero napagtataguan natin ang ating Philippine government. Tama? May kita nyo kapag nakasakay sa kotse, ang ganda-ganda ng kotse, ang ganda-ganda na nakasakay sa bus, ganda ng kanilang sakay, tapos magtatapon ng basura sa labas. It's a government inside. Iyon yung issue na yun. Ang gusto ni God, yung gobyerno niya nasa puso natin kasi talagang pwede yung pagtaguan ng church, pwede yung pagtaguan ng ating Philippine Constitution. Samantalang kapag dala-dala mo yan, saan ka man naroon, alam mo mayroon kang commitment una kay God. Kaya magugulat kayo, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, kung ang tao walang galang sa iyo, Eric, as a creation, kasi wala siyang galang sa creator mo. Kaya maraming nandadaya sa kanilang asawa, sa kanilang pamilya, sa kanilang opisina, kasi wala silang galang sa creator. Kapag naintindihan mo, sinasabi niya, this is my government, righteous and justice government, fair, hindi ka nang lalamang. Yung binanggit natin kasi sa Isaiah, chapter 9. So, solitary. Kaya makita nyo na, ano ba naman yung mailagay mo muna yung balat ng candy sa bulsa mo? Pero itatapon talaga nila. Minsan, lalaki pa ng basura itatapon. Di ba? Ako, madalas ako magbiyahe papuntang probinsya. Ang lalaki yung pinagkainan nila sa bus, itatapon. Sino magwawalis no? Naintindihan mo ba? Sa ating pinigayan. It's about the issue of government inside of our hearts. Brutis, ang lugar, community at family na walang clear na government ni God, brutis, brutal, cruel. Grabe ang emotional punishment at maigsi lang. So, tingnan natin. Kaya si Jesus Christ, nung bumaba rito, nawala tayo, nagkaligaw-ligaw tayo. Ito ang ginawa niya. Tingnan natin. Gusto kong makita ang consistency ng itinuturo ni Jesus Christ at gusto nating gawin. Ang mga tao ngayon gustong gawin ang gusto nila, pero nakita nyo, pagod na tayo, mapapagod ka lang. So, number 1,
ang 12 disciples, he called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. And in verse 7, as you go, preach the message, the kingdom of heaven is near. Ganun na naman ang teaching ni Jesus Christ. It's about the kingdom. Ang aking paghahari, ang aking paggugobyerno, ituro nyo sa kanila. At lagi ito followed by power demonstration, inner healing, and deliverance. Lumaki sila. Nag-increase ang government ni God. The 72 disciples in Luke chapter 10 verse 1. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. Ano ang gagawin nitong 72 disciples? Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God is near you. Ito na naman. Gusto ni God maghari sa buhay natin. Kaya lang ang problema, meron tayong gustong gobyerno which is tinatawag natin personal government. Ang good example niyan si Eva at Adan. Huwag niyong kakainin yan. Anong in-apply nila? Not the kingdom government of God, but the government, their personal government. Ngayon, gusto ko maintindihan natin, ang kingdom nagsimula ito hindi sa New Testament. Ito nasira sa Garden of Eden. Ang rule, ang authority ni Jesus, ni God, ay ibinigay nila kay Satan. At alam natin, sabi ni Satan kay Jesus nung tinempt siya, ibibigay ko ang authority ng kingdom ito sa Luke chapter 4, kapag ikaw ay lumuhod, sambahin mo ako. Pero alam natin nakuha ito ni Jesus at ito ngayon ang tinuturo na dapat ituro ng church. Look at this, ang church assignment. Kaya ako nababurden nung, ako dati, tinuturo ko kung ano lang may turo ko. Pero ang burden ng 211 Ministries to let the world know about the government of God para makabalik na siya. Yun naman ang goal natin. Palala ng palala talagang earth. Marami talaga, katulad yan. Ang kagandahan ng may kingdom government, mas kaunti ang unruly. Katulad yan, sa 12 disciples, ilan ba ang may tama? Isa lang, si Judas. Pero yung iba na nag-apply ng kingdom government. And I tell you, sabi sa church, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Sabi ni Jesus kay Peter, at sabi sa disciple, magtatatag ako ng church. Ang church ay hindi building, hindi ito ang church. Church are people na worshiping God. Yan ang ibig sabihin ng church. Na tayo ang church. Pag lumabas tayo doon sa kalsada, andun na ang church. Ito ay worship center na lang. Okay? Anong utos sa atin na church which is hindi rin natin ginagawa at naging burden ng 211? While he was still speaking, a bright cloud enveloped them. But ito nandiyan sa verse 19, okay, 29. Ituloy natin yung 27. Kung titingnan nyo yung verse 28, verse 19, sa verse 19 ang nakalagay dyan, I will give you the keys of the kingdom. Whatever you bind will be bound in heaven. Whatever you loose will be loose in heaven. Ang ibig sabihin lang dito mga kapatid, na yung keys of the kingdom, lahat ng principles, lahat ng benefits, ibibigay ko sa church. At sila ang magdadala niyan. At itong church ito, ang na-disciple nito ito by the way, tingnan nyo, may commendation ang sabi ng Father kay Jesus, I am well pleased. This is my child. Ito yung apparition ni Moses at ni Elijah. Ngayon, ituloy na natin. Gusto ko lang makita ninyo itong pinag-uusapan natin kasi napakahalaga na makita natin at ikwento na rin natin sa iba dahil ang pag-asa, alam nyo ba lahat ng problema ng tao ay nasa isang place lang? It is in the kingdom of God. Ang sabi sa Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ito lang ang may promise na lahat ng pangangailangan mo na andyan. Ang benefits ng mga tao na nasa kingdom ay napakaganda. Ang message ni Apostle Paul, tingnan nyo sa Acts chapter 19 verse 8, and Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. Yan kingdom na naman ang tinuturo ni Paul at ang pinakalast na verse ng Book of Acts. At alam ko, yung power demonstration kasunod yan, pati ang handkerchief niya, nagpapagaling. Sa chapter 28 verse 31, the last verse of Book of Acts, ang message ni Paul, boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. Mapapansin nyo, bakit ito puro kingdom pero never ito tinuturo? At sasabihin ko sa inyo, hindi ko ito walang kahit isang subject sa seminary, nakatapos ako ng seminary, hindi ko narinig ang word na kingdom of God. Pero ito ang pinapaturo ni Jesus Christ. Nandito ang pag-asa nyo. At lagi nating tinuturo ang word na seek God. Alam niyo ba na walang verse sa Bible na seek God?
Ang nakalagay sa Bible ay seek first the kingdom of God. Bakit ganon? Tinanong ko ngayon si God habang nag-aaral ako, simple lang. Kasi alam natin, meron tayong ganito, katulad yan, si Roger, gamitin natin illustration. Si Roger mabait yan. Pero nung pumunta ka sa kanya, kay gusto ko kaibigan si Roger, si Evelyn. Pero pagpunta mo sa kanila, may batas. Bawal magpumasok ang nakatsinelas. Ay, hindi ko na gusto si Roger. Kaya yun, di ba minsan nagagalit tayo na minsan alam mo, gracious si Jesus Christ, bakit ganyan ka? Kaya nga sabi ni Jesus, gusto mo ba ang kingdom ko, ang government ko? Seek first the kingdom government of God. Before you say na you love me. Kasi baka makilala mo ako na hindi ito pwede. Hindi pwede rito ang shabu. Hindi pwede rito ang maraming asawa. Hindi dito pwede manggagal. Lord, di ba gracious ka naman? Yan ang bukang bibig ng maraming Christian ngayon at na para bang wala ng fear of the Lord na nangyayari. Mga kapatid, gusto kayo encourage na ang bawat isa sa iyo start living with the kingdom government of God in your life. Pag sinabi ni God, magsisimula lang yan sa word. Pag sinabi sa iyo, abi na patawarin mo yan, mahalin mo yan. Lord, ang kulit nito eh. Forget about that. Ang pakinggan mo ang word ni God. Kasi ang hinahanap ni God is faithfulness. It's a joint venture with God. Bakit ko kayo ini-encourage nito? Ang blessings natin nakalagay dun sa all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. At bakit ko binabanggit ito sa inyo? Dahil in the last days, si Satan, alam ni Satan, nilalayo ang tao para huwag mapakinggan ang kingdom of God. Kaya ang ginagawa niya, nilalayo ang teaching sa, sige magturo kayo dyan, mag-enjoy kayo dyan, mag-retreat kayo dyan, turo ka lang dyan, mag-worship lang kayo. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Alam ni Satan, hindi niya talaga madidelay ang kanyang punishment. Kaya on the last days, sa last days, dadayain niya na naman ito dahil ang mga tao mapapagod. Sino sa inyong hindi napapagod sa ministry? Di ba kadalasan pag may Sunday service, ay huwag muna akong mag-church ngayon. Di ba? May mass, Gina, di ba? Minsan, meron tayong dahilan, napapagod tayo. Mapapagod kayo sa relihiyon kasi hindi naman talaga yung pinapagawa ni God. At marami sa atin ang bibitaw at maraming hindi na nag-church. Alam niyo ba sa Amerika ngayon, mga churches, church building, wala na halo nagsisimba. Kasi ang dami nang pwede ma-enjoy sa cellphone. Pero ito kung bakit ko ini-encourage ang bawat isa sa inyo, pakinggan niyo ito. Kailangan niyo i-apply ito dahil on the last days, merong counterfeit na gagawin si Satan. At naririnig na natin, ayan one world government. Kinonfirm ni Satan at iyan ay nasa Revelation, darating siya mag-offer ng false peace. I-offer niya ang kanyang one world government para dito kayo maniwala kasi maganda rin ang ino-offer nito. Samantalang ang ino-offer ni Jesus Christ na government never natin napakinggan dahil hindi tinuturo sa mga churches. Samantalang kita niyo yung series consistency. At gusto kong malaman ng bawat isa sa atin na itong one world government ay naririnig na natin. At nag-sample na ito 3 years ago in the name of COVID-19. Kaya palang kontrolin ang earth. Kahit may pera ka, Eric, hindi ka pwede bumili. Bawal lumabas. Kailangan may pass. At bibili ka, ganito lang. Nag-sample na siya. At marami sa atin, ang parang wala lang, but the teaching of Jesus Christ is His kingdom government, apply it. Kasi bago dumating ito, kukuhanin kita in a rapture. Nakita niyo ang kagandahan ng teaching ni Jesus. Mahal tayo ni God, kailang problema. Please study your Bible. At ito padating na. At ang tawag sa government na yan ay 666 government. Kaya mga kapatid, kung bakit ganito, kung bakit ako tumatayo sa harapan ninyo, tinuturo ko ito, marami nagtataas ang kilay sa akin. Pastor Dennis, di ba born again? Ka-born again din ako. The process to become part of the kingdom of God is born again. Di ba sabi sa John 3:3, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Ando na naman yung word na yan, pero never tinuturo ang kingdom of God. Bakit? Kasi nga si Satan, nilalayo ang tao at kami ng mga preachers, wag mong ituturo yan, pero malalaman nyo na rin. Kaya kung kayo nahirapan, kahit may kotse ka, hindi ka makatravel, Rona. Di ba? Kahit may mga kotse kayo, nakatambay lang sa inyo. Kaya ito, nung nakuha namin itong place na ito, ang daming gamit dito. Nang umalis kasi hindi na pwedeng ilabas ang kanilang mga nalugi na mga negosyo dahil dun sa COVID-19. Hindi ako galit kung ano nangyayari sa labas. Ang aking concern lang, marinig nyo. Sabi ni Jesus, at babanggitin ko sa inyo Matthew 24:14, na prinamis ni God, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ngayon narinig mo na ang kingdom. May idea ka na malapit na bumalik si Jesus. Hindi ito tinuturo. Sabi ng iba, ay kasi hindi naman kami concerned dyan. Look at this. Si Satan concerned.
Kaya gusto ko lang mag-end sa application question. Mga kapatid, ano ang OS mo or ang government principle, yung operating system natin? Na nakikita sa iyo, kingdom of God or kingdom of darkness. Dahil hindi to battle between church and church. Hindi to battle ng born-again Catholic, born-again ng Mormons. Mga churches ito na nagtuturo din ng Bible at nagkalayo-layo kasi kung ano-ano mga tinuturo. Samantalang kung magkaisa itong Iglesia ni Cristo, ang Catholic, ang born-again, ang Baptist, magtuturo ng kingdom, we are one, we will love one another. Hindi tayo magkakaaway. Ang kaaway natin si Satan. Ang magkaaway talaga, hindi yung mga relihiyon, kundi kingdom of God against kingdom of darkness. Kaya hindi ako galit sa kung iba, kung kayo Catholic, kung kayo ay Mormons, hindi ako galit sa inyo. Lahat tayo nilayo din. Katulad yan, galing ako sa Baptist, ang pinangangalandakan ngayon, kung hindi ka dito sa amin umaten, hindi ka mapupunta sa langit. Never na sinabi sa Bible yun. Ang sinasabi ni God is about the kingdom of God. Ano ang word mo sa accepted faithfulness na sinabi ni God ngayon? Kasi dito magsisimula, faith comes from hearing, kaya lang choice mo kung i-apply mo o hindi. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you. Dahil sa dami-dami, Panginoon, ng pupuntahan na pwedeng puntahang church, narinig namin ito, ang sabi mo sa iyong promise, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Bawat isa sa amin ngayon, narinig ito. At ito rin pala ang tinuro mo, kaya sabi ng Ama sa iyo, you are accepted with your faithfulness. I just pray, Father God, sa aming mga viewers, sa bawat isa na nandito, kung sila po ay nalito, help them, God. Bless them, God, with a desire to ask questions dahil hindi ito time para mag-away, kundi alamin na ang aming mga kamag-anak makakilala rin at hindi maiwan pag nag-rule ang one world government. I just pray, dear God, naranasan na namin ito, nahirapan kami, mga tao, kailangan di na namin makita, Panginoon, kailangan lang i-cremate, dahil kailangan daw patayin agad, i-cremate, ilibing agad. But one thing we know, God, hindi ganyan ang plano mo sa amin. I just pray, Father God, for an open door for each and every one of us. Tinawag mo kami para maintindihan ka. I pray, God, na hindi ito ang place of confusion. We're just laying down kung ano ang will mo at anong gusto mong message na marinig namin so that you can come soon para sa iyong rapture time. God, we honor you today. We love you because you are good. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang malakas si Lord.